Tayo ay nabubuhay sa mundong may liwanag at dilim. Nagtatalo ang liwanag at dilim, pagsapit ng takip silim. Ginawa ang ating mga mata para makakita. Pero pag kumagat na ang dilim, gaano ka kasiguradong nakikita mo sila? Ako nga pala si Six, ang maglalapit palalo sa kasagutan na inyong hinahanap. Simulan na natin ang pakikinig. Sa unang bahagi ng ating talakayan, tinalakay natin ang kasaysayan at nilalaman ng Gospel of Judas. Ngunit sa pagkakataong ito, bubusisiin natin ang mga specific na bahagi ng teksto na nagpapakita ng kakaibang perspektibo tungkol kay Judas, kay Jesus at sa mga plano ng Diyos. Handa ka na bambuksan ang iyong isipan sa mga posibilidad na maaaring baguhin ang iyong pananaw sa pananampalataya. Mga berso mula sa Gospel of Judas at ang kanilang interpretasyon. Unang berso, "You will sacrifice the man that clothes me." Ayon sa mga eksperto, ang bersikulong ito ay nagpapakita ng kakaibang paniniwala na si Jesus ay mayroong pisikal na katawan, ngunit ang kanyang tunay na kalikasan ay espiritual. Ang utos kay Judas na isakripisyo ang tao ay tila nagpapahiwatig na siya lamang ang nakakaunawa sa espiritual na misyon ni Jesus. Kung totoo ito, posible kayang si Judas ang may pinaka malalim na pagkakaunawa sa espiritual na misyon ni Jesus, taliwas sa nakasanayang pananaw na siya ay isang taksil. Pangalawang bersikulo, "For you will exceed all of them, for you will sacrifice the man that bears me." Sa puntong ito, parang kinikilala ni Jesus na si Judas bilang higit na mas mahalaga sa ibang disipulo dahil siya ang may lakas ng loob na gawin ang mahirap na tungkulin. Ang salitang sacrifice ay maaaring isinasalarawan bilang isang mahalagang bahagi ng plano ng Diyos. Kung totoo man ang mga bersikulong ito, ano kaya ang ibig sabihin ng pagpapakasakit sa mas malalim na espiritual na antas? Dumako naman tayo sa mga halimbawa ng kontrobersyal na pananaw mula sa Gospel of Judas. Una, si Judas bilang tagapagligtas. Ang tradisyonal na Kristyanismo ay nagtatakda kay Judas bilang isang taksil. Ngunit sa Gospel of Judas, siya ang itinuturing na katuwang sa plano ni Jesus. Ang ideyang ito ay nagpapakita ng mas malalim na dimensyon sa konsepto ng sakripisyo. Kung si Judas ay tunay na bahagi ng plano, nangangahulugan bang ito na hindi dapat ituring na kasalanan ng kanyang ginawa? Dapat ba nating tingnan si Judas bilang tagapagligtas na nagbukas ng daan para sa kaligtasan ng sangkatauhan? Ikalawa, ang Diyos ng Gnostisismo at ang Demiurge. Sa pananaw ng Gnostisismo, ang Diyos na lumikha ng mundo ay hindi ang tunay na Diyos ng liwanag, kundi ang tinatawag na Demiurge. Ayon sa mga Gnostiko, ang mundo ay isang bilangguan ng espiritu at ang tunay na layunin ng tao ay makalaya mula rito sa pamamagitan ng kaalaman. Kung ang mundo ay isang bilangguan, paano natin dapat tingnan ang mga bagay na nagbibigay kasiyahan dito? Ano ang ibig sabihin nito sa ating modernong buhay? Dumako naman tayo sa isang katanungan na naglalaro sa aking isipan. Paano naiiba ang Gospel of Judas sa mga canonical na ebanghelyo? Subukan nating ikumpara ang ibang ebanghelyo sa Gospel of Judas. Sa mga ebanghelyo ng Mateo, Marcos, Lucas at Juan, si Judas ay palaging itinuturing na taksil. Ngunit sa Gospel of Judas, makikita natin ang isang Judas na hindi taksil kundi isang katuwang. Ano ang ibig sabihin ng ganitong pagbabago sa kwento? Halimbawa, sa canonical, si Judas ay binayaran ng 30 pirasong pilak para ipagkanulo si Jesus. Habang sa Gnostiko naman ay si Judas ay inutusan ni Jesus upang maganap ang kanyang plano.
Kung ang dalawang bersyon ng kwento ay parehong may implikasyon sa pananampalataya, alin ang mas dapat paniwalaan? Ang tradisyonal na bersyon o ang mas espiritual na interpretasyon? Dumako tayo sa mga posibleng hula mula sa Gospel of Judas. Kung babasahin ng mas malalim ang Gospel of Judas, makakakita tayo ng mga tema na maaaring magbigay linaw sa hinaharap. Halimbawa, ang ideya ng lihim na kaalaman. Ito ay nagiging mahalaga sa panahon ng mabilis na teknolohiya at impormasyon. Paano kaya kung ang gnosis ay isang metapora na para sa modernong kaalaman o agham? Subukan nating ikonekta ito sa modernong panahon. Ang pagsulong ng AI at teknolohiya bilang lihim na kaalaman na magpapalaya sa tao mula sa limitasyon ng material na mundo. Ang paghanap ng sagot sa universe sa pamamagitan ng astrophysics at quantum mechanics. Posible kayang ang hinahanap na lihim na kaalaman ay hindi relihiyoso, kundi nagpapatungkol sa agham o teknolohiya? Tutal na pag-uusapan na rin naman natin ang modernong panahon. Paano nakakaapekto ang Gospel of Judas sa modernong pananampalataya? Ang kontrobersya ng Gospel of Judas ay hindi lamang tungkol sa mga nilalaman nito, kundi sa mga tanong na iniiwan nito. Kung tunay nga si Judas ay bahagi ng plano ni Jesus, ano ang ibig sabihin nito para sa konsepto ng kasalanan at kaligtasan? Paano ito makakaapekto sa kasalukuyang pananampalataya ng Kristyanismo? Subukan nating intindihin ang pananaw ng iba't ibang sekta. Umpisahan natin sa tradisyonal. Sa tradisyonal ay pinananatili ang konsepto ng kasalanan at kapatawaran, habang sa makabago naman ay pagbubukas ng ideya ng iba't ibang interpretasyon ng kasaysayan. Sa pagtatapos ng talakayan natin, malinaw na ang Gospel of Judas ay isang akdang naglalaman ng maraming tanong at posibilidad. Hindi man lahat ng tao ay bukas sa ideyang ito. Mahalaga na patuloy tayong magtanong, mag-isip, at tuklasin ang mas malalim na kahulugan ng pananampalataya at buhay. Ikaw, anong masasabi mo sa mga kontrobersyal na bahagi ng Gospel of Judas? Sa tingin niyo ba si Judas ay isang taksila o isang bayani? Iyan ang isang tanong na dapat niyong sagutin pagkatapos niyong pakinggan ang video na ito. Maraming salamat sa mga nakikinig. Ako nga pala si Six at ito ang Room 666.